May manood ka. Hello, magandang gabi po. Ato tayo mag-usap tayo. Isa napakalaking balita ito. Ano po yung balita natin? Ang balita po natin ay panalo si Digong sa ICC. Nako. Maraming magagalit. Mga anti-DDS. Aba, totoo naman mga DDS. Kung tawagin lang, didilis. Na tawagin ng mga kulto ng mga Pinklawan, kulto ni Trillanes, na mga bubu ko no. Sila ba matalino? Ay, usapin ng mga ganito. Huwag naman tayo maglalait-lait na bubutante, kung ano-ano. Itingnan lang natin sa aspeto na ano. Huwag naman tayo maglalait-lait na bubutante. Ito po, panalo po si Digong sa another, so, yung bilang ko pangatlong panalo to, maliitang panalo nga lang, pero at least okay na yan. Makapagbibigay ng positive vibes para sa kanya. At saka yung mga taga-DDS, magpalakpak. Dahilan po ay bayan at hindi napayagan ng mga prosecutor na humawak ng kaso laban sa isang kahit na sa panahon na siya pa'y nag-abogado, nung siya ay nag-abogado para sa umaakusa laban. Dito, bawal po yan sa International Criminal Court. So because of that, napakalaking dagok yun sa mga kumakaso laban kay Digong. Kasi bakit? Dito na ngayon, makukunan ng tinatawag na argumento at katibayan na yung mga kaso laban kay Digong ay maaaring inimbento. Pwede natin sabihin hindi mga totoo yun, pero maaaring inimbento ng prosecutor kasi gusto nila manalo sila laban kay Digong. Yan po ang nagiging implikasyon yan. So, siguro magbunyi o magpalakpak kayo ng mga didilis na tinatawag na didilis. So, ngayon, ulitin ko lang. Ang akusasyon kasi ng abogado ni
At talo siya doon sa interim release. Pero ngayon panalo siya. Nanalo siya in the sense na naputbol, pinaalis, pinalayas ang prosecutor na si Karim Khan. Kasi ang rason, noong si Karim Khan ay abogado pa lamang, private lawyer, ay lumapit sa kanya ito mga biktima sa tukhang. At siya yung abogado, siya rin nag-submit ng mga motion para aksyonan ni dating prosecutor ni Fatou Bensouda ang kaso para aksyonan. So ngayon, sa dami-dami tinulungan niya doon, na-aksyonan nga ni Fatou Bensouda. So ibig sabihin po, bias na po si prosecutor Karim Khan pabor sa mga umaakusa laban kay Duterte. Na ngayon, sinabi ko kanina, bawal po yan sa International Criminal Court kung ang tawag dito, yung ang nagpo-prosecute o yung piskal ay dati nang may ugnayan sa mga kumakaso. So kung ganon, ay hindi po yan pwede doon. Kasi bakit? Anong rason? Anong rason? Anong rason? Ang rason po kasi ganito, no? Gusto ko maringgan nyo si Doc Aki Lagman, si Dr. Lamano, na Tagalian, Batangas. Si Jenny Bumagat, si Rodi Rabi Pastor, Ronald Posadas. Oy, kamag-anak ko to Si Ronald Posadas kasi ang lolo ko, Posadas ang apelido. Posadas Kausing. Helen Bagyo, Rodi Rabi. Tapos si Minerva Mendoza. Tapos sino pa? Si Toto Agustin Mondragon. Okay lang kung wala si Khan kasi mas patindi ang magaling itong si hindi pare ebidensya pa rin po yung magmamatter. Tingnan lang natin kung ang ebidensya. So fire, paano naman hinaharang yata ni BBM ang interim release ni PRRD. Tapos blessed day sabi ni have a good day, have a good night Toto Agustin, Gilly Ramirez, Rodi Rabi. In the end, President Duterte will be acquitted. Yon ang prediction ni Pastor Rodi Rabi. So anyway, let us not talk about the merits of the case. Hindi ko sasabihin na mananalo siya, hindi ko rin sasabihin na matatalo siya para patas. Ang ating napag-usapan lang dito ay yung nanalo si Attorney Kaufman sa isang motion niya na kung saan ay nagdesisyon ang appeals chamber judges na dapat igagrant yung motion or hearing ni Attorney Kaufman na paalisin si Attorney Karim Khan. So, na problema nga si Attorney Karim Khan kasi sa ngayon, may kaso pa siyang sexual abuse. Yung babae na abogada ang kumaso sa kanya ng sexual abuse, nakasama niya at doon sila sa United Nations nag-hearing. So, yan po ang problema ni Attorney Karim Khan sa ngayon. Ngayon, isasabihin ko sa inyo ang dahilan kung bakit bawal sa ICC ang isang abogado na dating client niya ang umaakusa na magsisilbi siya bilang prosecutor. Bakit? Kasi po, dalawa po ang obligasyon ng prosecutor. Ang obligasyon po ng prosecutor ay dalawa. O ano ba yun? Una, magpo-prosecute, mag-uusig, magpresenta ng ebidensya para makonvict ang akusado. Yan ang unang obligasyon ng prosecution. So, ibig sabihin, kailangan niya kukunin ang lahat ng ebidensya na meron siya at ihanda niya yan para pagdating nitong parating na wala pa, hindi pa natin masiguro kung matutuloy ang confirmation charges ni Duterte kasi in limbo pa ako sa English, in limbo. Let's limbo rock all around the limbo world. So, ang mangyari po kasi ay mayroon pa ngayon magsasagawa pa ng final check. Team of medical doctors sa psychology ang buuin ng prosecutor at saka ICC na titingin uli kay Digong
titignan kung talaga bang talagang ulyanin na. So, yan ang pinakan. Ngayon, kung sa pagtingin sa bagong team of doctors, na kung magdesisyon ay pwede pa pala siyang i-trial, so magkakaroon pa ng trial. Pero pag sinabi nila, walang magagawa ang ICC, kundi i-dismiss na lang nila ang kaso. Pag ulyanin na talaga. Kasi po, pag ulyanin po ang tao, hindi mo siya pwede basahan ng kaso na maintindihan niya. So, paano makaintindi yung kaso, yung akusado kung ulyanin? Hindi na masunod yung tinatawag sa Pilipinas. Pareho din sa International Criminal Court that the accused must be read with the nature and cause of accusation against him. And he must intelligently understand all the accusations against him. The purpose of making him understand to the full extent the accusation against him is to give him that biggest opportunity to defend himself in the most intelligent manner. Yan ang English ako sandali Ibig sabihin sa Tagalog po, ganito yan. Kinakailangan po na ang lahat ng akusado mababasahan ng kaso laban sa kanya at kung mababasahan dapat maintindihan o maunawaan ng akusado kung anong akusasyon laban sa kanya. So, kung ulyanin, hindi niya maunawaan. Siyempre, ulyanin, wala siyang cognitive ability. Ibig sabihin, cognitive, pagkaintindi. So, kung hindi niya maintindihan, useless, you cannot convict a man without due process of law. Yan po ang nangyari dyan. So, kaya importante yan, yung final check na iuutos ng International Criminal Court Pretrial Chamber para tingnan kung pwede pa ba ang kanyang cognition capacity na makaintindi ba siya o hindi. Ganun lang. Anyway, punta tayo doon sa yung sabi kong obligasyon, dalawang obligasyon ng prosecutor. Sa ating bayan, sa Pilipinas, ang obligasyon ng mga prosecutor ay, number 1, mag-uusig. Andun din sa kanila, mag-uusig din. So, kailangan nila na makuha lahat ng ebidensya. Obligasyon nila na makuha lahat ng ebidensya para usigin, para patunayan na guilty nga ang akusado. On the other side, sa ICC, may pangalawa silang obligasyon na kung sakasakali sa pagtatrabaho nila, may nakita silang ebidensya na papabor kay Duterte, ay obligado din ang piskal magpa-presenta. Sabihin nila, Your Honors, wala kami magagawa, but it is our obligation. Ipapakita namin dito na meron kaming ebidensya na mag-acquit kay Duterte. Ganun po yun. Ngayon, saan nakuha yan? Yan ang tinatawag na Brady versus Delaware Maryland Principle. Ang Brady versus Maryland Principle po sa mga taga-Amerika, marinig ninyo, yun po ay ang problema dito sa Pilipinas ay hindi niyan ina-apply. Ano po yung Brady versus Maryland? Sa Brady versus Maryland po, sa United States Supreme Court o SCOTUS, ay nagdesisyon ang Supreme Court ng Amerika na kapag ang prosecutor o district attorney ay may makukuhang ebidensya pabor sa akusado, obligado ang district attorney o yung piskal na ipakita sa jury ang ebidensya na maaring pabor sa akusado. Okay? Hindi tutaguan ng ebidensya. Pero sa Pilipinas, yung wala pa ako nakitang rule na ina-apply ang Brady Principle. Ibig sabihin, ng Brady Principle, Brady versus Maryland, nag-apply lamang ito kung ang favorable na ebidensya para sa akusado ay hawak ng taga-usig o piskal. So, in that event, hindi na kailangan ng abogado ng akusado na mag-motion na yung hawak na piskal ay ipakita sa korte. Kasi favorable sa akusado yan. At kung hindi gagawin ng piskal yan, tinatawag niya na violation of due process doon sa Brady versus Maryland. Okay? Tapos ang Brady versus Maryland, kinopya rin nandun sa International Criminal Court. Nakalagay talaga sa articles ng Rome Statute. One of them is the obligation of the prosecutor to show to the judges that any kind of evidence that they can see, that they can find accidentally or otherwise na makapabor sa akusado.
So, tingnan na lang natin kung meron o wala. But then, what is important here is, ang another obligation, sinasabi ko pangalawang obligation ay yan. Ngayon, ano ngayon ang implikasyon nito pagdating sa ebidensya? Ang implikasyon po dito sa ebidensya, magkakaroon po ng duda kung ang mga ebidensyang nakuha ng prosecutor laban kay Duterte ay totoo nga o hindi, pure nga o hindi. Pwede sabihin kasi ng mga abogado ni Duterte na, Your Honor, tainted na pong ebidensya na yan. Dumaan sa kamay ni Karim Khan. At si Karim Khan ay abogado ng mga nagrereklamo. So, ibig sabihin, gagawin man ni Karim Khan o hindi, pero ang katotohanan, ang problema ito na iniiwasan ng ICC ay yung mabigyan ng pagkakataon ang prosecutor na abogado pa lamang siya na magtatamper ng ebidensya. Yan po ang inaayawan sa proseso ng International Criminal Court. Hinuhop ko sa Pilipinas na meron din tayo niyan. Ang problema, sistema sa Pilipinas ay ganito. Pag may fiscal, kagaya, cite ko na lang, hindi ko na banggitin pangalan, may actual case po ako hinawakan yan. Pero yung decision yan, inaantay ko lang, baka pabor sa amin ang decision ng Supreme Court. Ganito pong kaso, hindi ko lang babanggitin ang pangalan, ha? Ganito yon. Para maintindihan ninyo kung anong ibig sabihin ng Brady Principle na ginagamit ng ICC, na para maintindihan nyo kung bakit napakasiloso ng International Criminal Court na dapat malinis ang prosecutor, na dapat hindi siya naging abogado ng mga umaakusa. Okay, ganito. Yung aming mga client ay nasentensyahan. Hindi ko lang banggitin kung saang lugar kasi pag binanggit kung saang lugar, malalaman nyo na kung saan yan. So, ito, kung nasentensyahan siya, alam mo ang kaso, rape. Actually, hindi rape, kundi sexual abuse under Section 10 of Republic Act 7610, child abuse. So sa Section 10, paragraph A, na any kind of sexual act. Ang sinabi doon ay nagreklamo yung babae na hinalikan daw siya. Akalain mo halik lang. Tapos ang babae na yon minor. Minor siya, bata, mga 17 years old. So hinalikan daw siya sa lips nitong client namin. Nung hinalikan siya, ay hanggang doon lang halik. Sinintensyahan ngayon ng korte ang client namin dahil lamang sa halik. Kasi ang bata ay minor de edad. Yan. Biro mo, halik lang. So ngayon, pumunta sa amin yung nasintensya na yan at nagpatulong. So yan ngayon, gumawa ako ng research at napatunayan ko na maliban sa kanya, may 3 pa palang kaso yung babae na bata. At yung sa 3 kaso, pare-parehong sexual abuse ang kinaso. At you know what? Yung 3, acquitted yung 3 sa kaso, acquitted yung mga akusado na inakusan niya na nagkaroon ng sexual abuse daw sa kanya. So, ano ngayon ibig sabihin yan? Ibig sabihin, sinungaling yung bata. Yung pala, ang suspetsa ko dyan, inuutusan ng nanay para makapagkaso, makipag-ariglo, hingi ng pera. Yan palang ginagawang hanap buhay. In fairness naman sa bata, hindi siya nagiging pokpok, kundi hanggang dyan lang, gumagawa ng kwento. So, ngayon, nung nalaman ko na mayroon palang 3 kaso acquitted, yung lahat na kinakasuhan ng itong batang babae, ginamit ko na ngayon. Nag-file na ako ng motion ngayon dito sa Court of Appeals, the motion for reconsideration. At pinisenta ko ito. Ma'am, Madam Mersley Del Rosario, magandang gabi. So ngayon, ang Court of Appeals, hindi kami pinaburan. Ano ba bakit? Kasi tinatawag sa Pilipinas yan, ay, late na yan. Kailangan newly discovered evidence. Ganon sa Pilipinas. Tapos sa Pilipinas pa may sistema pa, kahit criminal case, bawal ka na magpresenta ng ebidensya kung hindi mo yan na ipresenta sa pre-trial. Which is mali.
So ngayon, ang ganun ang kalaban namin kasi sa Pilipinas wala pa yung doctrine na yan na na Brady versus Delaware, Maryland. So, binasura ng Court of Appeals ang aming motion pre-consideration kasi sa motion pre-consideration lang lumapit ang client. Dinala na namin ngayon sa Supreme Court. Ito ngayon na masaya. Antayin namin ang decision sa Supreme Court kasi ang katwiran namin, hindi may obligasyon ang piskal na nag-uusig sa aming client na ipresenta sa korte yung tatlong kaso na kung saan ay na-acquitted o na-absuelto ang kinasuhan ng the same batang babae. Ganon din po ang rason kung bakit sa ICC talagang batas yan. Kung meron silang ganon katulad ng sitwasyon ganon, obligado ang ICC na ipakita sa korte. So ngayon, anong posibilidad dyan? Ulitin ko lang, posibilidad dahil nag-abogado pala ito si Attorney Karim Khan sa mga biktima, pamilya ng biktima sa Tokhang, ay ibig sabihin, komitido na siya doon sa mga nagreklamo. At kung komitido ka, ay posible na mangyari ay itatago mo ngayon ang ebidensya na pabor kay Duterte. So para hindi mangyari yan, ang ginawa ngayon ng Supreme Court, ng ICC Court, pinalayas siya. So makita ko magaling din ang binasa ko yung mga sinulat ng piskal sa ngayon. Magaling din siya, magaling din. At matitingnan na lang natin, hindi ko masasabi kung ano magiging resulta niyan. Ang masasabi ko lang ganito, facts of the case lang ako. Ayaw ko sasabihin na pabor kay Duterte or kontra kay Duterte. So maliban dyan sa panalo ni Duterte na pinatanggal po si Karim Khan, ay ito pa ang maaring bantayan ninyo, abangan ninyo. Sa ngayon po, ulitin ko lang, mag-uutos po ang International Criminal Court ng pangatlo na check medical test, psychological test kay Duterte. Ang pakay para malaman kung pwede pa ba siya, kaya pa ba niya tumayo para sa pag-uusig, sa paglilitis? That question, masasabi niya kung pwede pa, kung mapatunayan na kaya pa naman ng kanyang pagiging, kung tinatag dementia, yung ulyanin, hindi na nakakilala ng tao. Kagaya sa kapatid ng tatay ko na mag 90 years old. Akalain mo na katabi ko pa yun sa pagtulog sa kama, yung kapatid ng tatay ko na babae. Lagi ako niyang paborito na pamangkin. Sa ngayon, hindi niya na ako kilala. Hindi nga niya nakilala yung mga kapatid niya. Tatay ko hindi niya kilala. So ganun po yun yung problema sa pagkaulyanin. Ngayon kung ganun ay sitwasyon, paano ngayon? Hindi na si Digong palalayain na lang yan. Wala na tayong magagawa dyan. So hanggang dyan na muna, balita ko ha. Siguro magtatawag muna ako at saka mag-comment ako sa comment ninyo. Basahin ko comment ninyo. Si Helen Baguio, good evening po, Senyor Tirador. Wala ba akong audio kanina? So, I love in. Okay. Aris in Tokyo. Nawala ba? Pero ngayon, sa tingin ko, kumpiyansa naman ako na narinig niyo ako ngayon. Danilo Thailand, na imbang garabing doktor. Na Engineer Toto, Kausing and Family, present. Salamat, Danilo. Agyamanak. Helen Baguio, audio ka kanina ha. Thomas Isplana, gandang gabi, Attorney Toto Kausing. Ang dami ngayon ng katarantaduhan, nakakatawa. Si Martin, naging star witness na. Bibirahin natin, yan nakasunod, bibirahin ko ha. Russell Ceballos, maayong gabi, Attorney, always watching you here in Pyramid Hill, Australia. Helen Baguio, audio po. Wala ka bang audio? Baka speaker mo wala. Helen. Aris in Tokyo, audio po, nawala bang audio? Wala naman, no? Narinig ko naman sarili ko eh. Palakasin ko ha. Natawag mo na ko narinig ko eh. Mary Jane Acero, good evening po. Si Kunda Alim, miyata yake. Kunda Alim, antunanan. Mapya kagawi.
insala. Sir Toto, salam sa iyo. Diyan po shout out na sa asawa ko, si Nuraida. Oh, Nuraida. Kumusta sa sika? Oh. So karuma ka na si Nuraida. Mataid si Nuraida. Fire! Akala ko ba na sa Europe na si Martin Romualdez? Naku, bumalik siya. Bumalik. Kasi ginawa nila. May i-vlog ko. Helen Baguio, wala po Jo, wala pa rin ang budyo. Bakit ganoon kay Helen na Jo? Wala akong inihaban sa kanya. Marlon, wala rin akong sounds. Bakit? May sounds ako eh. Mayroon akong kwan eh. Tapos Ronald Pusada, kung panalo dapat nakalabas. Hindi panalo sa issue na yan, Ronald. Okay, YSB, Bonasera din. Sa Italy ka pala, Yasmin. Rinaldo Odio, walang audio. Bakit walang audio? Antuna ini. Da sounds. Wala audio, sabi ni Arlene Dones. Pero may ako na may sound, oh. Tingnan natin doon sa kwan. Sa wala kang audio sa Facebook? Bakit kaya walang audio sa Facebook? Wala kang audio sa Facebook? Bakit kaya walang audio sa Facebook? Wala akong inihaban sa kanya. Marlon, wala rin akong sounds. Bakit? Subukan natin Facebook. Bakit? Subukan natin Facebook. Di, meron naman meron sounds. Ay, Arlene Donis, walang audio ha? Luis Giroca, good evening sir, may sound. Sound please. Meron sounds. Sound. Bakit kaya? Arlene Donis, walang audio ha? Luis Giroca, good evening sir, may sound. Sound please. Sound. Bakit kaya? Arlene Donis, walang audio ha? Luis Giroca, good evening sir, may sound. Sound please. I was so lost, about to lose my faith. Pero sa tingin ko may sounds. I was so lost, about to lose my faith. Pero sa tingin ko may sounds. Sige. Ano na lang, patuloy na natin to kasi ang alam ko naman may sounds. So anyway, si Arlene Donis, wala daw sound. Luis Giroca, sound please. Walang Kunda Alim. Sir Toto, walang sound. Sound please. Walang Kunda Alim. Sir Toto, walang sound. Walang sound sa bakit? So, Warlan, may sound si Mary J, may problema ata ito ng audio po ninyo. Diba?
Sound. Meron eh. Hindi ko maintindihan kung bakit walang sound sa iba. Fire. Dali lang ha. Hello, test. May sound ba? Hello. Sige, may sounds po tayo. Sa tingin ko, problema cellphone lang nila. Ikuan nyo lang, ikuan po. Mayroon sound po. So, ito, para sabihin ko sa inyo, hindi ito fake news, ipakita ko po yung balita. Ito pakita ko sa inyo. Kasi sinasabihan ako fake news to. Buknoy, sabi mo fake news ako ha. Ay, Buknoy. Ayan, Buknoy, basahin mo yan. Okay? O yan, si Karim Khan. Ang official reason, due to conflict of interest in Duterte case. Defense argued Khan's pastoral compromised impartiality. So the deputy prosecutor Niang handling Duterte case with Khan on leave. Okay, Khan under investigation for alleged sexual conduct. So yan po. So the Hague International Criminal Court of Peace judges have disqualified Chief Prosecutor Karim Khan from the war crimes case against former President Rodrigo Duterte due to possible conflict of interest, according to a copy of the decision seen by Reuters. The ruling is yet another major blow to Khan, who stepped aside in May amid an ongoing UN inquiry into the alleged sexual misconduct. He has now also been barred from taking part in the Duterte prosecution, the only major active case pending at the court, which is already reeling under US-imposed sanctions. So, yan po. So, in August, Duterte's defense sought to disqualify Khan, arguing that his involvement in communications to the court from victims of Duterte's war on drugs was a conflict of interest. The defense said Khan should have no further role in the case because he represented the Philippines Human Rights Commission in naming Duterte as the top suspect and could therefore not conduct impartial investigation. A copy of the ruling sent by Reuters said, Khan had asked the panel of judges to reject the defense request, saying there was no conflict of interest. So at least natalo na siya. The appeals chamber on October 2 granted the defense request, saying in a decision that has not yet been made public that Khan might appear to be biased due to his previous role and so was disqualified from the case. The ICC office of the prosecutor did not immediately respond to the request for comment. Duterte in office from 2016 to 2022 was arrested and taken to The Hague. Bali, yan po ang pinakabuod ng balita. So ang ganyan siguro, no? At least, ay nako, paano ba ito? Ulit. Ay, cancel.
Bakit remove? So ito na lang ang balita natin. Nakatamina, Conbanwa, Noel de los Santos, kidnap po, hindi arrested. Marie Rose, good evening. Dr. Toto, many thanks sa update sa case si Pirardi. Rosa de los Reyes, puro ka matagal na yan. Bago yan, hindi lang binabalita sa bias media in hiding. Dilawan, kakamping ka kasi na hindi mo natanggap. Romy Emboscado, mag-concert ka ng bagong balita. Ano mag-content ka ng bagong balita mo? Galit na galit sa akin. Rosa de los Reyes, hindi matatanggap ng dilawan, kakamping na bagong balita. Joseph Problesa, ngayon nga lang nilabas, hindi pa nailabas ng International Criminal Court. So, totoo po yan. Dami talaga galit kay Duterte. Magiging fair naman kayo, mga kaibigan. Huwag kayo na gano'n na para magiging tabla ang laban. Ito, binabaksan ko rin ang International Criminal Court na website. So, wala pa nga, hindi pa na-post ng ICC yung balita na yan, pero Reuters na balita yon. Okay? Robbie Besas, addict drug lord, galit kay Tatay Digong. Jim Mamzil, good PM po. Attorney, ako naman, love ko si Tatay Digong. Joseph Robleza, yan, yung mga biktima, kinatutuwa ang pagbabasura sa release ni Digong. Romy Emboscado, bakit natuwa ka ba sa kanya? Sino bang tinatanong niyo po natuwa? Rosa de los Reyes, dilawan, kakamping at loyalista lang ang galit kay Duterte. Paano kasi maraming tinukhang? So, Bro Chacha Barrocho. Tapos, Joseph Roblesa, itanong mo yung mga drug war victims. Okay. So, sino pa? Socorro Loseño, live po. Joseph Roblesa, Bro Chacha Barrocho, Rosa de los Reyes, hindi matanggap ng dilawan. Romy Escondata, Noel de los Santos, kidnap po, hindi arrested. Marie Rose, good evening Dr. Toto, may thanks sa update sa case ni PRRD. Rosa de los Reyes, puro ka matagal na yan. Bago yan, hindi lang binabalita sa bias media, dilawan, kakamping ka kasi. Ano naman, no? Magiging fair tayo. Hindi po ako dilawan, hindi na po ako DDS, hindi lahat, basta ko anong fair lang. Ha? Okay? Ronel Santiago, bago pa mag-deny, ang interim release, tanggal na si Kan. Never Hermosa, magpatuloy ka ng usab kung makakalaya yung demonyo na Davao. Rome Emboscado, matagal na yan, Mr. Toto. Late ka sa balita. Matagal na ba ito? Hindi eh. Hindi pa rin na ano eh. October 14 po ang balita ng Reuters. October 14, pinakita ko sa inyo eh. Ngayong araw lang ini binalita po. Okay? So, noon, nagpapile pa lang ng motion na ipinapaalis, pero hindi pa na-desisyonan. Ang desisyon lang ngayon ng judge po, ito na ngayon, ay ngayon lang inilabas ang balita. Pero sa website po ng, website, ipakita ko sa inyo, ang website po ng International Criminal Court ay hindi pa nilabas hanggang ngayon. Ayan ha. Kita nyo, website ng kanyan. Oh. Ang nakalagay dyan, ang pinakahuling release nila October 10. Hanggang October 10 pa lang. Sa October 10 na yan, public redacted version decision of the defense or urgent request for interim release. Yan, natapos na yan. Binasura yan. So, isa pa, decision request for extension of time limit by Kingdom of Netherlands. Nag-request pa lang Netherlands ng time, ha? Tapos, public redacted version of prosecution's observation on the registered submissions of short list of medical experts. Makukuha pa sila ng bagong medical experts.
redacted version of defense response to the register report. So, bago pa lang pong balitang ito. Kaya hindi po ako, hindi ko bibilihin ang kwento nyo na luma na ito. Bago po ito. So, si Marilyn Bundok, Rosa de los Reyes, kahit tinawag na buktoy kasi walang alam sa batas. William Manansala, totoo po itong binalita ko po ngayon. Ronel Santiago, matagal na yan. Bago lang po. Nelson Lahir, Boknoy TV, bangag ka ba? Edgar Insan, Manyakis yan, idol. Burchatsa, Barutso, kantahan mo na lang kaming Doktor to. Never, Hermosa, Upaw, Baliw. Galit naman ito sa akin, kasi upaw kasi kalbo yan sa Tagalog eh. Julito Paloma, good evening, Engineer Toto, mabuhay po kayo. Marmi Bautista, okay po, sounds po ninyo, sir. Okay, Marmi, malapit ko na matapos ang ginagawa para sa iyo. Rosa de los Reyes, diretso na Sir Toto. Hayaan nyo lang mga walang sound cellphone nila ang may problema. Alden Soliano, delay lang sa cellphone siguro. Malamang. Flora, good evening. Sa BBS Las Vegas, bumili ka ng bagong cellphone, magkaroon yan. Marilyn Bundok, Rudy Rabi, Dr. Kausing, may sound po. May sound man pala eh. Shout out, Dr. To. 3 beses ako nag-rewind. Mercado, Cathy, mayroon ho. Tapos Edgardo Insan, mayroon sounds, idol. Meng Guinness, mayroon po, sir. Alden Sorliano, may sound naman sa akin. Si Boknoy TV, gumagawa ka na naman ng fake news, nang imbento ka na naman. Galit ka ba, Boknoy? Lucinio Liatona, mayroon namang sonsan po. Mercy Jamon, mayroon po sa YouTube. Mercy, tapos si Remigio Orali, okay na po ang audio doc. Andre Casinillo, Humanitarian Reason, mga gunggong. Jeffrey, Loud and Clear, BBS Las Vegas, Mama Real, meron naman po. So, Raha Sulaiman, meron naman. Raha Sulaiman, anda ka, iban to. Laarning Pimentel, may sound pero po, narinig ko po kayo. JGA, trolls yung iba, diyan katoto na nagreklamo no sounds. Para ma-discarrel. Oo, ginagawa ko kunwari na no sounds. Hindi naman siguro. Rosa de los Reyes, may sound sa cellphone nila yan. Roblox, Ciaras, clear po, may sound. Joffrey, Jethro Sabrimante, okay naman po. Mercado Kati, malakas ho sa FB page. Chicken Poop, Doktor, Engineer, Toto, mas matalino ka pa kaysa kay Tumuturgo. Wag naman. Kaibigan ko si Enzo. Joffrey, meron po. BBS Las Vegas, meron naman sa akin dito sa Las Vegas. Asuncion Buslan, Rosa de los Reyes, Sir Toto, hindi talaga matanggap ng mga pinklawan at kakamping at lulista ang explanation mo. Michael Raymond Novo, meron sound, sir. Raja Sulaiman, Mafia. Mafia, mga idol. Mafia Bambu. Sa langon sa mga Muslim, si isa channelakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glenn Ocol, loud and clear naman ang audio. Lee Chin, good evening po. Attorney Toto Kausing, like Dan po. Luis Girocan, no sounds earlier. Abel Blag, attorney, as of now, got it. Okay. Mama Real, good evening. Watching Buena Vista, Agusan. Wow. So, maayong gabi diya sa Buena Vista. Agusan din natin kay Alan Sanoria. Kay Grace Sanoria, magandang gabi dyan. Andre Casinillo, yung sinabi ni Digong nasisiraan niya ang taga ICC, tawanan kayo. Ngayon, hingi kayo ng tawa. Salambos, Toto. Attorney Dr. Kausing, yan yung request ko sa iyo na flood control. Congressman, Zia Adong. Sige, matanake na si Adjong. Antunanan, Congressman Adjong. May akadakal sa pera ka na. William Manansala, sinabi ng Ambassador Locsin sinuko ng gobyerno si PRD at hindi inaresto. Helen Bagyo, yung first part po ang walang audio, ang first part ang walang audio. Mary Marjorie Ronco, baka kanina po yung comment niya na walang sounds. Theo Horme, patawa ang kalbo. Galit naman sa akin, patawagin mo ko kalbo? Gwapo naman, okay lang. BBS Las Vegas, mayroon. Glenn Ocol, suportahan natin ang panawagan ni Congressman Meow Meow. People power! Congressman Meow Meow! Ano talaga ito? Hanga ako doon sa batang ito. Magandang liderato niya. Edgardo Insan, matalino pa. Tapos Enrique Jorge, Mero Ojo,
Trojan ta, may udyop to. Kay, sa YT meron po. So, Yasmin, Manyakis pala ang mga prosecutor ng mga tanim victims. Amical niya, may sound naman, narinig ko, silent scream sa inyo. Yan, sa fresh ninyo, YT nyo, okay sa'yo. Rosa de los Reyes, Romel Bingson, malakas naman ang audio, Doktor. Toto, naimbag rabim, Romel, sa mga kapsat ko, naimbag rabim, sa mga kabalin, Mayap Pabingi, sa mga kapwa ko Bicolano, hindi ako Bicolano ha, pero kapwa Bicolano, Maray na Banggi, GA, Katoto, may audio naman, Mimi Authority, Francis Baduraya, good day to Dr. Toto, wasing from Surala, South Cotabato. Maayong gabi, dira sa Surala, sa ako nga hinablos, kasi si board member, Kausing, Arlene Dones, may sound na po, Mercado Cathy. Tapos, Dr. Toto kasing good evening, ang kapal na mukha ni Tamba. Babalik ako ha, si Tambalusos ang babanata natin. Akalain mo magiging ano pa, Mersled? Gusto pa ni Tambalusos magiging state witness? Ano? Hello? State witness? Saan ka makakita ng criminal state witness? Don Bayot. At ito, sana naging senador kasi 2028 para may kasama si Marcoleta. Tatakbo po ako sa 2028, sigurado ako. Mercy Narbasa Suzuki. Salamat po Dr. Toto na maayos na paliwanag sa kaso ni Tatay Digong. Marcial Silerio, hello, attorney, tagilid daw ang prosecution panel. May pinalabas na news ngayon lang. Ganun ba? Fernando Rafael Cuervo, good evening. Tapos William Vergara. Tapos Rudy Rabi. Pastor Rudy Rabi. YS Men. Pangit ng sounds ba? Pangit ba? Virgin Acero. May problema ata ang audio po ninyo. Pero narinig ko naman kanina pa pala yan. Marlene Bundok. Go. God bless. Tapos Romy Emboscado, Never Hermosa. Magpatuli ka og usab. Unang nga naman suko man kanako. Never Hermosa. Ronald Santiago, Rosa de los Reyes. Puro ka matagal na yan. Talagang dinidiskarelyo ako. Okay. Sino pa? Joseph, nabasa ko na si Joseph Roblesa. Si Robe Besas, addict, drug lord, galit kay Tatay Digong. Okay, Joseph Roblesa. So, okay, love news Tatay Diggs. Okay. Romy Emboscado, Rosa de los Reyes. Brocha Barotso, Joseph Roblesa. Ang tanong, ang advice ko sa inyo, huwag kayo magalit kung kahit anong pagkwento. Total kwento lang naman yan. May kanya na lang tayong ano. Okay? Noel de los Santos na kidnap si Duterte, Andre Casinillo. Bakit si Peter Lim hindi galit kay Digong? Sino Peter Lim na yan? Joseph Roblesa, Julito Paloma, yung mga may kamag-anak na adik, galit talaga kay Tatay Digong. Emmanuel Tasara, nawawala po Katoto. Nawala ba? Joseph Roblesa, si Atty. Conti, natutuwa din, pati si Nery Colmenares. Nakatamina, di ko narinig. Is it good news for PRRD? Yes, it's a good news. Lalaine Toronuevo, God bless Dr. Toto, Robbie Besas, Carlito Bisario, Yasmin, mas maraming nagmamahal kaysa galit. Okay, Ami Calnia, hindi po Atty. Toto, mas marami ang galit kay BBM at Martin. O nga no, Argo, yehe, panalo sa PRRD. Joseph Roblesa, Cheryl Lihin TV. Ano latest kay PRRD? Ang latest po ay pinalayas ang prosecutor na si Karim Khan. Pinalayas ng International Criminal Court dahil biased. So, Bro Chacha Barotso. So, Romualdo Valerio, thank you, General Toto, for the update. Argo, kabahan na si BBM. Ronel Santiago, Argo, deny na mga nanalo pa. Licinio Liatona, totoo nga, na-disqualify na si Khan, inilabas na korte no October 2 pero wala pa sa kanilang website. Rosa de los Reyes, lalaya na si Digong, maraming iyak dito, sigurado tuloy ang tukhang. Romel, kabahan na kayo, Andre Casinillo. Bakit si Peter Lim identified drug? Wala po si Peter Lim, hindi ko kilala kung sino Peter Lim. Baka yung tinuturo mo sinasabing Peter Lim, wala pang hindi ko alam, akala ko patay na yon. Salamat na pagiging fair. Pinky Lacson, Yak Paronel, UI Ismin,
Siya lang ang presidenteng buong mundo nag-celebrate ng 80 years old niya, attorney. Tama, totoo po yan. Ronel Santiago, Argo, alam mo na naman yung balita. Sinabi na yan ni Attorney Conte. Ganun ba? O kay Attorney Conte siguro na una lang siguro siya sa akin. Mariros, kantahan mo na lang Turagsoy Toto ang mga trolls. Ginsaga ko ang sapa-sapa dito sa may talamanan. Ang Turagsoy nga ako nadakpan ginhimo kung alinag pang Attorney Toto Content, Star Witness, Martin Romualdez. Yan, content ko sunod. Bumalik kayo. Ronel Wig, kabahan na kayo. Andre Casinillo, gusto ng legit bangag, punta kayong Davao City. Marami. Makatang Tambay, evening sir, shout out. Emmanuel Tasara, mayroong nasa YouTube, loud and clear. Romualdo Valerio, Tony Engineer, bayaan mo yung mga taong bias. Gusto nila laging pabor sa kanila. Roberto Llava, illegal drug user ang galit sa'yo, Dr. Toto. Argo, Ronel Star, witness na si Martin. Selma Marita Riman, Atty. Toto, wag papansinin ang mga bayarang keyboard warriors. Bing Girawat, Rosa de los Reyes, Conte, CPP, NPA yan. Nelson Laher, ang tining nga po ng busis niyo, Doc. Ganun ba? Matining? Nakatami na, i-share na. Helen Bagyo, yung opening po kanina, wala pa audio. Kay Ronel Santiago, Argo Kabahan, magdiriwang mga kamer kasi. Okay. Helen Bagyo, Rosa de los Reyes, Lindo Nukulan, no? Was out sa iyo, Idol Toto. Pansya na akong minsan napatawa ako kasi naalala ko lang yung Mr. Clean. Okay lang yan. Hindi pa, asol pa si Mr. Clean. Wilbert Garcia, wag niyong pansinin yan, Sir Troll. Argo, Ronel Santiago, okay. Magdiriwang na kami kasi 50 years old na bago na umuwi Tatay Digong. Tigong mo, yung Nelson Lahir, Sara Alura, salamu alaikum, alaikum assalam, Sara. Tapos Efren Soong, sabi niya sana makalabas na si Tatay Digong. Ano mo Efren, si Engineer Soong, classmate ko sa Mindanao State University, Marawi. Andre Casinillo, instant millionaire, Kaufman, si Digong. Hindi naman. Ang nagbabayad po kay Attorney Kaufman, huwag kayo maniwala kay yung sinungaling na Trillanes. Kasi ang bumayad po kay Attorney Kaufman, ang ICC po nagbabayad ng kanyang attorney's fees. Kada buwan po, 2 million ang binabayad ng ICC kay Attorney Kaufman. Kaya ang galing ng abogado doon, kaya mag-aral lang ako, maging abogado na lang ako sa ICC. Libre lang mangarap, managinip. Starbucks Gaming. Shout out from Pampanga. Kabalen. Maya Pabingi, Jonel Opgo, good evening, Engineer Toto, God bless you. Rosa de los Reyes, hindi matanggap ng dilawan, kakamping na disqualified si Kan. Andre Casinillo, pagdasasal ninyo si Digong sa tinatawag niyang stupid God. Argo, mabuhay, Perardi, de los Reyes, matapang si Kiko Barsaga. Okay, tulungan natin si Kiko Barsaga. Makatang Tambay, si Sir Toto, tumuturgo po. For the views lang, wala na kang mapapala sa kanya. Huwag naman siguro. Argo, yuhe, uwi na si Digong. Na-late sa kakalaro ng computer game. Kakalaro. Yung Jimmy Flores, Toto Tirador, birahi sila. Watching from Pasig. Ronel Santiago, na-late ng kakalaro ng computer. Si Kiko Bersado gayon. Dupot, nalalike pa rin ako dahil alam mo kung pinaglalaban ng totoo. Argo, nakatamina talaga mamo, takbo ka senador. Yes. Bugsadam, sir, ang audio mo sir, medyo basag konti. Ganun ba? BBS Las Vegas, maniwala dyan ang mga loyalista at loyalista na maging state witness si Tambaluslos, Nelson Laher at Doc Toto na suportahan ka ng mga DDS at election. Salamat po, SN. Kung maging lawyer sana si Kong Miao, inamin niya na isa siyang dropout, pero likas talagang talino. Matalino talaga, genius. Ronel Santiago, Argo,
bago 50 years na po mag-welcome. Delcar Ramil, huwag ka na tumakbo, senador, malamang disqualified ka na naman. Subukan natin. Do not surrender. Try and try until you die. Julita Paloma, ganyan talaga ang buhay dito. May mga tao na hindi tayo gusto. Okay lang yan. Mary Rose Delgado, baka pagbigyan ni Rimulya kasi kakusa ba yan? Lisenyo Liatona, kahit sa ibang outlet, media na balita na din na disqualify ng si Karim Khan sa kaso ni PRRD. Pinky Lacson, Manner na Shabu, itong si Ronel sa amin, kaya galit kay Digong. Bogsadam, good news ata yan sa mga bismin na Digong suppliers, sir. Ganun ba? Supporters pala, hindi suppliers. Ivy Balen, pero mga kaibigan ni Digong, drug lord, Bro Baratsa, Barutso, Ray Sapino, tapos si Agutsuma Natividad, watching from Japan. Konbanwa, Starbucks Gaming, magandang topic yan katuto kay Tambaluslos. Kay Tambaluslos tayo mamaya. Dilenda Tihero, ano pang balita? Ni Ferrari, walls po ako nakasunod. Binasura na ng ICC, pinalayas na si Atty. Karim Khan na mag-abogado lamang kay Duterte. Ronel Santiago, Peter Lim, B50 Pulong, Papa Rod, puro kasi kasinungalingan ang mga pinagkakaso ng mga makakaliwa at gobyernong sindikato. Papa Rod, Mary Rose Delgado, Ophelia Pibet Taipan. Walang audio? Walang audio ba? Buong Manalastas, makakalabas na po si Tatay Digong. Ginalyn Isaac, wag na intindihan ng mga sinabi na walang sound. Ronald Santiago, Ginalyn Isaac, Eladio Socorro, Andre Casinillo, tapos Amuyong, engineer, may iba tayo. Ano balita sa kaso ni Kapersi? Hindi pa nahuli si Bantag. Rico Cartes, hindi na makakauwi si Digong, traffic. Ronald Santiago, private attorney si Kaufman, bayad yan ni Sarah na pera ang taong bayan. Bakit? Paano gibayad? Di ko makaso lamang kay Duterte. Paano magbayad? Mukhang hindi pwede po mangyari. Pasensya ka na. Arsenio Alberto, Sir Toto, the best kasi tumaturgo, walang prinsipyo. Regilio Rosalen, sakit po parang tinga audio. Sakit pa sa tinga audio ko? Sa Buro Barutsa. Manabi pa bangag trolls na hindi pa nakapag-like. Ginalyn Isaac, Angelito A, Etsay Liamago, Arsenio Alberto, Loretta Borja pala, Dopot, nakakatuwa katuto dahil wala kang kinikilingan. Rosa de los Reyes, tama, try, malay natin, makakachamba rin. Let's just try until you die. Ang kanta ba? Never surrender. It's a little more time, it's all we're asking for. Diba? It's a little uncertainty can bring you down. And nobody wants to know you now. And nobody wants to show you how. So if your love can conquer all, never surrender. Yeah, never surrender. Joel Castronebo, hello Doc, watching from Australia. Good news yan. Rogelio Rosalin, malapit masyado sa mic. Malapit pa ako sa mic. Jumalon, hindi po tapos kaso kahit alisin si Karim. Okay. Alder Lahi, Doc Toto, shout out from Zamboanga City. Buenas noches. So, mi amigas in Zamboanga City. Bugs alam kay Crocs Tamba Topic o Tamba tayo. Andre Casilillo, Pinky Lacson, Aya Conyado, si Marachel Gustelo, si Ginalyn Asak, Bergie Piquero, si Bong Gabia, Marinos Delgado, Baxpot TV, Brocha Barutso, Porperio Sirana, Ronel Santiago. Magandang gabi. Balik kayo. Ang pag-usapan natin si Tambaluslos Romualdez umattend ng ICI na hearing. Rosa de los Reyes.